parang hindi naman one time lang siya nag-guesting yata dun sa podcast ni Mayor Baste. Bakit iba na ang tono nito ngayon? Ito ba yung mga tamang panahon na ang shift mo doon sa palame duck? Yung ultimo business sector, di ba? Nanawag. Mas lang kanilang disgusto. Vlogger ba? Vlogger na si... si Regal Oliva, lawyer sa Cebu. Na-meet natin ito. I have a material I can show you. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction when his legacy is marked by thousands of deaths? And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. So magkano dahilan? Sa lahat ng mga shift, it is driven by money, or is it already what they truly believed in since day one? Mas naiintindihan ko yung mga katetet kay Ebo natin na nag-iisip na nabayaran to. Mas naiintindihan ko sila kung ganun ang tingin nila ngayon dito sa kay Regal, di ba? Kasi kung ganyan pala ang pananaw mo na maraming pinakulong, maraming pinagurgur na hindi dumaan sa anumang due process of law. Due process. Bakit kinakailangan mo magpa-endorso? May ganyan ka palang paniniwala. Ginagamit mo, kinakasangkapan mo lang yung popularity ni Tatay Digong. Tapos sa ganyan, sa simpleng argumento sa interim release, bigla mong lalasunin yung kaisipan ng taong bayan. Wala akong makuwang salita, nakakagigil, nakakagalit at nakaka-frustrate kasi meron na namang sumulpot na isang mangga.